Sa paglalakad ko at paghahanap ng makukuha kong panggatong, umabot ako dito sa area na to kung saan may mga tanim na kamuti. Ayo, itong area na to malinis, malawak. So dito nakilala ko ang nakatira dito si Kuya Hermano. May bata siyang kasama o apo niya. Binigyan ko ng kumuha ako ng buongon. Binigyan ko yung apo niya, si Bibi. Kumain si Bibi. Kawawa naman si Bibi, yung asawa niya naghiwalay, o yung ina at ama niya naghiwalay. Bata talaga yung mapiktuhan pag naghiwalay yung mga magulang. Baka makatanggap kami dito ng blessing, mga kapamilya. Babalik ako dito, bibigyan ko sila ng grocery dito. Ito si Kuya, di rin makapagtrabaho si Kuya, buhat ng nagbabantay ng bata. Asawa mo ya, saan? Di rin si Kuya masyado makarinig, mga kapamilya, dahil mahina yung pandinig. Ito yung area kung saan siya yung nagbabantay dito, nag-aalaga. May mga pananim siya. Di ko naman nakalain, mapadpad ako dito, kakahanap ko ng panggatong, kahit tangkay ng niyog, wala. So lahat ng ito may plano siguro ang Panginoon para makita ko yung sila ni Kuya dito. Ito yung bahay ni Kuya. Nagtatanim siya dito at nangunguling at nakapang lolo mo, mga kapamilya, na may makita tayong batang nadadamay sa mga hiwalayan. Yun, kumakain siya ng buongon na bigay ko. Sana magkaroon kami ng konting masisib. Pupuntahan ko yun dito, mga kapamilya, para abutan natin ng pagkain man lang. May gatas at mga candy, biskwit yung bata. Madali lang kasi yung mga binata mag-aasawa kung magsasama, syuta, magsama agad. Tapos pagka magkaroon na ng anak, wala palang mga trabaho, mag-aaway-away, resulta magkahiwalay. Ang ganda ng pwesto niya dito, malamig, mga kapabili. At kung ganito man lang ang mangyayari, lalo na sa mga kabataan ngayon, wag na lang kayong ganyan. Kaso lang, sa ganung mga edad kasi, hindi naman sila nakikinig kung ano yung kakabuti sa kanila. Mag-aral muna kayo, Mag-aral na lang muna kayo bago isipin yung ganun, magsama-sama. Tapos di naman ninyo mapanindigan. Ang resulta, ang bata yung kawawa. Maiiwan sa lolo't lola. Yung lolo't lola din, walang-wala na rin dahil matanda na, hindi na makapaghanap buhay. Sila yung madadamay sa ganitong sitwasyon. Kawawa talaga siya. Kumakain ng kinuha ko nung buongon doon. Yun, yung buongon. Kinuha ko. Tapos binalatan, binigay ko sa bata. So, salamat sa inyong panonood, mga kapamilya, at salamat sa inyong suporta. Pagka umangat talaga yung channel namin, mga kapamilya, lalo na yung YouTube channel ng Analisa Cares, para talaga ito sa ating mga kababayan dito. May mga tanim din siya dito na tubo. So malawak din yung kamuti ni Lolo Hermano dito, Masipag din yung matanda.
So, ganda din na napunta ko dito. So, ito yung mga kinakahoy ko mga kapamilya. Oh. Yan. Andun pa sa baba. Diyan banda. At yung bahay ni Lolo, andun. Yun oh. Yan. Yan ang isa sa aming babalikan dito mga kapamilya. So, ganun lang yung buhay natin pag mayroon tayo. So, huwag tayong makalimot na sa paligid natin, mayroon ding mga taong salat sa pangangailangan. Buinas pa rin ako mga kapamilya kahit dito ako sa area na to na parang wala kang makikitang mga kahoy, pero dito yung mga kahoy oh. So di na ako mahihirapan maghanap. Tapos mayroon pa ditong mga niyog na di naiipon. Bagong kupra kasi itong area mga kapamilya. To yung mga niyog. Nagkalat pa. Ayan. So di nila naiipon ng maayos. So ang sadya ko lang dito, ito talagang mga tangkay. Malakas kasi ito umapoy. Di pa rin malas, dalawa yung purpose natin dito. Pangangahoy at saka nakikita natin sila ni Kuya. No? Doon. Ito kasi mga kapamilya, pagka wala akong ginagawa, pagka gusto kong mangangahoy, naglakad-lakad ako dito sa bundok hanggang sa napunta ko sa area dito na malinis, maganda, maraming mga pananim. Yung pala, may bata pala doon na naipit sa problema mag-asawa, no? Iwan na lang basta-basta, yun talaga ang mangyayari. Kaya yung mga binata at dalaga dyan, mag-isip-isip talaga kayo. Madali lang yun sa umpisa, pero katagalan, away ang labas. So, banatan ko muna itong mga tangkay na to. So, dito ako mga kapamilya ngayon. Ng kahoy tangkay ng niyog. Doon sa ibabaw yung nakita nating lolo at isang bata mga kapamilya. Kakaawa yung kalagayan, kaya pagka magkaroon talaga kami ng pagkakataon or may kami na blessing, pupuntahan ko yan dito mga kapamilya. Babalikan ko yun talaga sila dito kasi yung si lolo di makapag ng uling niya, buhat ng nagbabantay siya ng bata or minsan sinasama niya sa trabaho, kaya gipit din sila, parang wala din silang pambiling pagkain, buhat ng yung uling niya di pa nabinta. Kaya may purpose talaga yung Panginoon na makarating ako dito sa area nila para naman maabutan ko ng konting tulong yung bata. Pinakain ko kanina ng buongon, kumain naman kasi nagugutom yata yun. So ayun mga kapamilya, salamat sa inyong panonood. Nag-update lang ako sa sitwasyon dito sa kalagayan ng lugar natin at sa mga tao nandito. Bago ako umuwi yan mga kapamilya, may nakita akong niyog na mayroon na siyang tumutubong dahon. Kakainin ko muna tong laman niya, yung tinatawag na buwa sa Bisaya, dahil nagugutom ako. Konti lang yung kinain ko kanina para naman makatikim naman ako ng laman niya. Tagal na akong di nakatikim nito mga kapamilya, buhat ng bihira na lang tayo makapunta dito sa bundok at bihira lang tayo makakita ng mga niyog na may dahon na. So ito malaki.
Ubos ko to ngayon mga kapamilya dahil nagugutom ako. At naalala ko lagi mga kapamilya yung bata doon nga nakakita ko. Yung pinakain ko ng buongon. Nagugutom yata yun. Yung bahay pa naman nila, titingnan ko, hindi pa nag-aaso, hindi pa yata nagsaing. Yun ang inalala ko eh. Buti lang kung puro na matatanda. May bata eh. Hindi makatiis pag nagugutom ang bata. Lahat naman tayo mga kapamilya dumadaan sa pagkabata. Ramdam natin kung gaano kahirap yung magutom tayo. So, sige lang. Baka mayawa ang Panginoon. Karoon tayo ng pangbigay sa kanila. Paano kaya yung mga magulang? May mga magulang talaga na kaya nilang tiisin yung kalagayan ng kanilang mga anak. Kaya, di sana maging responsibilidad sana tayo, no? Responsible sa ating mga bata. Matamis din ang buwa mga kapamilya. Pang na rin yun. Pang tawid gutom na rin. Pero tama-tama, mag-alas 12, makakarating na ako sa amin. Kasi mag-alas 11:30. So, mayroong 30 minutes. Padahan-dahan yung lakad. Makakarating din tayo. So, lahat naman mga kapamilya no, may plano. Kaya, bago sa channel namin, may pakisuyo kami at pakiusap. Please subscribe our YouTube channel para mapatuloy namin itong mission namin dito na aming nasimulan sa aming lugar na to. Yun ang pangarap namin at hinahangad na balang araw lagi kaming may pambigay. Hindi na kami umaasa sa mga nag-i-sponsor. So, mabuti rin naman nga may mag-i-sponsor kasi mas mabuti yung tulong-tulong tayo sa ganitong gawain. Yan yung mga kahoy ko na nakuha dito. Konti lang kasi naunahan na yata ako dito pero okay lang. Hindi yun nasasayang yung ating pagpunta at nakarating sa lugar na to dahil may nakilala tayo na kailangan ng ating pansin. Yun lang talaga mga kapamilya ang purpose natin sa buhay na ito. Hindi man tayo lumaking sagana, pero at least mga kapamilya may puso naman tayong lumingon sa ating mga kasama dito sa mundong ito. Yun kasi ang gusto ng Panginoon at purpose na para mabuhay tayo, lumingon tayo sa ating mga kasama nga nabibitin at nasa laylayan ng kahirapan. God bless mga kapamilya.